Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Tunay po na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya'y dumidinig ng ating mga panalangin. May mga pagkakataon lamang na kailangan nating maghintay sa Panginoon. Subalit ang oras ng Panginoon ay laging perpekto. Sabi nga niya, when the time is right, the Lord will make it happen. Sisimulan ko po ang aking patotoo kung paano po ako nakakilala sa Panginoon. Way back 1986 po nang ako'y makakilala sa Panginoon. At doon sa pagkakaroon ko po ng relasyon sa Panginoon, patuloy po niya akong binigyan ng kalakasan, ng katatagan, ng pananampalataya po na magpatuloy. Na tunay po, nakita ko kasi at naranasan ko ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Kaya bagamat ako'y nag-iisa ng time na yon, alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Panginoon. Purihin po natin siya. Hallelujah. Kung paano sinabi po ng Panginoon sa atin, pasensya na po, naiyak po ako kasi damandam ko po yung pag-ibig ng Panginoon. Pag narito ka kasi sa harapan, talagang naroon po yung malakas na presensya niya. At narito, ako'y mag-aasik ng panalangin. Ama, marami pong salamat sa pribilehiyong ito na ikaw ay aming papurihan. Mataas lamang ang iyong pangalan at kami mababa, Panginoon. Ikaw lamang ang malwalhati sa lugar na ito sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Walang bagay na imposible sa iyo. Ang lahat ay may pangyayari sa iyo, Panginoon. Kaya pinagpapasalamat ko, Ama, na sa oras na ito, muling binigyan mo kami ng pagkakataon na makapagsalita sa iyong presensya at patotohanan ng iyong ginagawa sa aming buhay. Nang ang aking ina po ay naglihi sa akin, ang aking ina ay nagkaroon ng medical condition, kung kaya't marami siyang mga medicine na tinake. Hanggang sa dumating po sa punto na sinabi po ng doktor na sa dami ng iyong tinake, hindi natin alam kung ang bata ay maapektuhan. At naroon ang aking ina ay sumampalataya sa Panginoon na ako'y magiging okay paglabas ko sa kanyang sinapupunan. At nung paglabas po, nung pinanganak po ako ng aking ina, nakita naman po ng aking ina na ako naman ay okay, kumpleto naman po ako. Hindi naman po akong lumabas na abnormal, hindi po ako lumabas na kung ano mang may kapansanan po. Sa biyaya po ng Panginoon, ako'y iningatan ng Panginoon. Kung paano nga pong sinabi ng Panginoon, we are fearfully made and wonderfully made by God according to His image. At nung malaman ko po yung kasaysayan kong yun, ako po'y natuwa sa Panginoon. Kitang-kita ko po yung plano at layunin niya sa aking buhay. At naroon po nung ako po'y lumalaki na, napansin ko ang hirap kong maglakad. Sabi ko, bakit parang ang hirap kong maglakad? Ang sabi ng aking ina, meron ka kasing problema sa paa. Polio ka, sabing ganon. At tatandaan ko nga po at meron po akong ninong na may anak na doktor na ang sabi na pwede nila akong operahan para umayos daw po yung paglalakad ko. Pero purihin po ang Panginoon, I am miraculously healed. Hindi po ako naoperahan at pumantay po ang aking paa. At doon po kitang-kita ko po yung pag-iingat ng Panginoon sa akin. At nung mga panahon po na pagsunod sa Panginoon, bagamat ako'y nag-iisa sa lugar na ito, alam ko pong kasama ko ang Panginoon. Ako po'y naging miyembro din ng choir noong time na yon at patuloy na sumunod sa Panginoon at sa bawat crusade, sa bawat paghayo, sa aking kabataan ay ginugol ko po ang aking paglilingkod sa Panginoon. At naroon one time, nakapag-usap po kami ni Ate Oklet. Nung panahon pong yun kasi umaakit kami sa bundok. Then natanong po niya ako, sabi niya, Arsenia, sino ba ang magulang mo?
Sabi ko, si ano po, Mercedes Borja po at Raimundo Borja. At nagulat po ang Teoclet, sabi niya, aba, yan yung tumanggap sa amin ng salita ng Diyos nung nagbabahagi kami sa Muson. Tatay, magulang mo pala yun yung tumanggap sa amin. Nung time na Methodist pa kami, dahil nagtuturo ako ng mga salita ng Diyos sa mga kabataan, naturuan ko pala mga kapatid mo, sabi niya ganun. At doon po, tuwan-tuwa po ako sa Panginoon. Talaga po, sabi kong ganun. Ibig sabihin po, wala pa ako sa tiyan ng nanay ko, di pa ako pinapanganak, meron ng binhi ng salita ng Diyos doon sa dalawa kong kapatid. Oo, sabi niya ganun. Kaya ako po yung mula noon ay sumampalataya sa Panginoon. Sinampalatayaan ko po yung salita niya na, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy household. At noong time na yon, lumakit po tayo sa bundok, tayo nanalangin, nag-prayer meeting. Andun po si Brother Boy, tayo tinuruan ng salita ng Diyos. Nakapikit po ako noon, sumasamba ako. Tapos nagtanong po ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, napakabuti mo, yung dalawa ko palang kapatid na si Rebecca Borja at Elizabeth Borja, ay hinasikan mo na ng salitaan mo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na sa oras mo ay maliligtas ang aking mga kapatid. Sabi kong ganun. Pero Panginoon, gusto ko po ng tanda kung talagang maliligtas ang aking kapatid. Sabi kong ganun. Nakapikit po akong ganun. Para pong spiritual vision. Nabuksan po yung spiritual eye ko. Nakita ko po ang Panginoon. Puting-puti ang damit. Nakasandals. Pero walang muka. Nagliliwanag. Ang laki-laki niya. At doon wala ka pong gagawin. Pag nakita mo ang Panginoon, wala kang gagawin kundi umiyak. Dahil ma-realize mo, sino ka? Wala tayo sa Panginoon, pero mahal tayo ng Panginoon. Tuloy sa biyaya niya, nakikita natin ang kanyang kalahatian. At doon lalo po akong tumibay sa Panginoon. Lalo po akong nais na makasunod sa Panginoon. Sister Bebe, pwede pang ipakita natin sa screen. Ayan po, mga kapatid, yan po yung time na yan na si Ate Oclet, na bata pa si Ate Oclet dyan, na nagtuturo ng Biblia sa mga kabataan. Yung pong dalawang naka-pink, yung po yung aking mga kapatid, si Ate Becky, Ate Betty, na ngayon po ay kasama ko sa Panginoon. Ngayon po, dyan po si Ate. At nung isa pa kong punto na kinatutuwa sa Panginoon, bago po ang Teoclet ay nawala, ay nagkita sila ng nanay ko. Nadala ko po ang nanay dito at sabi ko, Nay, puntahan natin ang Ate Oclet. Gusto ka rin niya kasing makita. At doon po, nung nagkita sila ni Ate Oclet, sila yung nagyakapan, nag-iyakan. At kitang-kita ko po yung plano at layunin ng Panginoon na iligtas ang ating sambahayan. Kaya po, sabi nga po, maghintay lamang tayo sa Panginoon kung meron tayong mga hinihiling na kailangan ng pag-iintay. Maghintay po tayo sa Panginoon. At ito naman po, nung ako'y nagkaasawa na, purihin ng Panginoon, sabi nga, ang Panginoon, na ang mabuting asawa ay galing sa Diyos. At ang tumayong parang ama ko sa Panginoon ay si Brother Boy. Noong time kasi na hindi pa ako nakakapag-asawa, pinayuhan niya ako. Sabi niya, maghintay ka sa Panginoon, bibigyan ka ng asawa ng Panginoon. At yun nga po, binigyan ako ng asawa ng Panginoon. Tunay po na ang mabuting asawa ay galing sa Panginoon. At nagkaroon po ako ng kasiyahan ng kalooban na payapa ang aming buhay. Bagamat may mga financial difficulties, subalit iba pagkasama natin ang Panginoon. Siya ang laging nagpo-provide. Maging sa pag-aaral ng aking mga anak, siya ang laging nagpo-provide. He is always at the point of our needs, mga kapatid. Alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya, sumunod lamang tayo sa Kanya, at higit sa lahat magtapat tayo sa Kanya. At tayo'y mag-submit sa ating mga spiritual leader, kasi sila yung tinawag ng Panginoon.
Sila yung nagmamahal sa ating mga kaluluwa. Di ba po? Kailangan ng submission dahil sabi nga, rebellion to authority is rebellion to God. Yung po ang number 1 tinuro sa akin ni Ate Oklet. Na yun ang talagang ipinamuhay ko. Kaya bawat salita ng Diyos na ipinapahayag sa lugar na ito, sinasampalatayanan ko lang po yun. Hindi po ako nagtatanong. Kung may makita man akong hindi maganda, hindi entertain yun. Dahil sa Diyos po, nakapokus ang paningin ko po. Hindi sa tao. At kaya po, lubos po ang kaluguran ko din dahil bagamat hindi naman po ako tinawag na missionary, nabiyayaan po ako ng Panginoon na pagtiwalaan niya ako. 2023, nagsimulang sa kalooban ko na kumatok sa puso ko na magbahagi ng salita ng Diyos sa aming opisina. At doon po, bawat empleyado po, sinasharean ko ng salita ng Diyos. Kahit boss pa siya, kahit chief pa siya, kahit director pa siya, wala po akong pakialam kung ano man ang posisyon niya dahil ang alam ko sinugo tayo ng Panginoon para magbahagi ng salita niya. Dahil sabi nga po, ang sabi nga po ng Panginoon, ang pagbabahagi ng kanyang salita, yun ang magiging daan ng kaligtasan ng tao. Dahil hindi naman po tayo ang magliligtas, kundi ang Panginoon. Ang ating lang pong katungkulan ay magbahagi, manalangin, maging bahagi ng panalangin ng ating kapwa. Maabot sila ng Diyos, pamamagitan ng ating pagsunod. At sa pagsunod mo, doon ka lamang pagpapalain ng Panginoon. At ang pagpapala ng Panginoon ay walang kasamang kalungkutan, walang kasamang kalumbayan. Punong-puno ito ng kapayapaan. Na alam mo na ginawa mo ito para sa Panginoon, hindi para sa tao. Na ika'y sumunod sa isang buhay na Diyos. At noon po natuwa po ako, nag-chat po ako kay Ate Oklet, nag-text po ako. Ate Oklet, at saka kay Bebe po, Sister Bebe, baka pwede makahingi ng Biblia at purihin po ang Panginoon. Ako'y pinayagan nila at marami pong kaluluwa ang tumanggap sa Central Office, sa DPWH Central Office, and then sa Index employees. At nakita ko po sa bawat panalangin na inihasik sa lugar na yon, kumikilos po ng may buong kalakasan ng Panginoon. Naroon po mga boss, nag-iiyakan, pag binabahagi na ng salita ng Diyos. At nakita ko po yung susi, pagsunod. Pagsunod lang ang inihingi ng Panginoon. At natutunan ko rin po yung sabi ni Pastor Net, na ang tunay na naglilingkod sa Panginoon ay may malinis na puso. May espiritu ng pagpapakumbaba. May espiritu ng pagpapatawad. May espiritu ng pagmamahal. Kung wala yung karakter na yon, hindi ka naglilingkod sa Diyos. At doon nagpasaliksik po ako sa aking Panginoon, sa aking puso, sapagkat wala namang pong perpekto sa atin. Sa biyaya lamang ng Panginoon, sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo, tayo'y nahuhugasan sa lahat ng ating kasalanan. Nakita ko po na tunay na biyaya at pribilehiyo lamang ang makapag-share ng gospel. And then one time po, meron po akong driver sa Index. Lagi niya kasi ako nakikita na nagbabasa ng Biblia. So one day, in-approach niya ako. Sabi niya, Ma'am Enchi, napapasin ko, lagi ka nagdadala ng Bible, lagi ka nagbabasa. Paano ba magbasa niyan? Sabi niya ganun. Di ang ginawa ko, tinuruan ko. Pero pinatanggap ko sa Panginoon at hiningi ko ng Bible kay Bebe. At yun, binigyan naman ni Bebe ng Bible. At mula noon, ang driver namin, ang ginagawa niya, lagi siyang naglalak ng sasakyan pag wala kaming service, nasa opisina lang siya, nagbabasa ng salita ng Diyos. And then one day, bigla niya akong lumapit sa upuan ko at kinalabit niya ako, si Romy Cruz. Romy Cruz po ang pangalan niya. Sabi niya, Ma'am Angie, umiiyak siya. Iyak ng iyak, kaharap ako. Bakit ka umiiyak, Romy? Akala ko kung napano siya. Ba't ka umiiyak, Romy? Ma'am Angie, totoo po yung sinabi mo. Nagbasa po ako ng Biblia. Maghapon, buong araw po, hindi ko binitawan. Ang lambot-lambot po ng puso ko. Iyak po ako ng iyak sa Panginoon. Nakita ko po ang sarili ko na ako'y marumi, sabi niyang ganun. Yung hindi ko po pagpapatawad sa anak kong pinatay kasi pinatay po yung anak niya eh.
So ngayon, dinalangin ko na, gusto mo bang magkaroon ng katarungan yung anak mo? Oo, Ma'am Enchi. Halika, idalangin natin na mabigyan ng katarungan. So chinat ko rin po kay Bebe na idalangin na magbigyan ng katarungan yung nangyari sa anak ni Romy Cruz Jr. na pinatay po. At yun po, siguro mga ilang buwan lang tumugon ng Panginoon, nahuli po yung pumatay ng mga pulis at nagkaroon ho yata na engkwentro, namatay din po yung pumatay. Kaya sabi sa akin ni Romy, umiiyak siya na lumapit sa akin, sabi niya, umiiyak ako, Ma'am Enchi, kasi pinapatawad ko na sila. Sabi ko, oo, maganda yun, magpatawad tayo dahil yun ang susi, Romy, magpatawad. Kahit mas mahirap, sundin natin ang kalooban ng Panginoon. And then, ito na nga po, maging sa NLEX employee, kumikilos po ang Panginoon. Wala po akong pakialam kahit vice president ka pa, president ka pa ng NLEX. Pag may utos sa akin ng Panginoon, i-approach kita. Di ba po, nandun yung boldness? Di ba po? Kasabi nga, sumunod ka lang and the Lord will give the anointing. Di ba po? At nandun po sa aming pananalangin ng NLEX, ng vice president ng NLEX, ang sabi po niya is, what a powerful prayer. Pwede bang paglipat natin ng bagong opisina, nakasama ang DPWH, pwede bang mag-Bible study tayo? Sa papaalam kita kay boss mo, 12 to 1 every Monday, sabi niya gano'n. At ako po'y nagulat sa Panginoon. Ang reaction ko po is very gulat na gulat hanggang sa sinabi ko po kay Sister Bebe. At ako'y tuwan-tuwa rin sa Panginoon, pero narito po, nasa panahon po ako ng pag-iintay dahil ginagawa pa lang po yung lilipatan and yet matatapos na po by May po, lilipat na kami. Doon po sisimulan yung gawain sa Panginoon. Kaya, yun mga kapatid, ang susi. Pagsunod po, submission to the authority, to our spiritual leader. Huwag po tayong maging rebellion. Huwag po tayong maging part ng division ng church. Jesus Christ is coming very soon, mga kapatid. Huwag tayong tumingin sa tao. Sa Diyos tayo tumingin. Ito lang po ang aking patotoo. Purihin po ang Panginoon. Ay, Pastor. Naiiyak. Isa pa po yung sa Buruanga. Kasi sabi nga, Sister Bebe, nakapanaginip sa Buruanga. Ako rin po na naginip. Ang panaginip ko po noon, lumabas daw po ako, tapos parang gabi po yun eh. Lumabas ako, may bibilin ako. Then nakita ko mga kapatiran. May mga bit-bit silang bag. Tapos sabi sa akin, Sister Enchi, kinalapit daw ako kasi bumibili nga po ako. Sister Enchi, alika na, sumama ka na sa amin. Sabi ko, bakit? May crusade sa Buruanga. Alika na, sabi nga gano'n. At nagising po ako. At ako po'y napaisip, sabi ko, bakit ko kaya napaniginipan yun? Tapos pagdating po ng Sunday, itong last Sunday, binanggit nga po na magkakaroon po tayo ng gawain sa Panginoon. Confirmation po ng aking napanaginip at kay Sister Bebe rin po. Ayun po, purihin po ang Panginoon. At last na lang po, meron po isa pang employee ng gwardiya po naman ng NLEX na nabigyan po natin ng Biblia, na bahagi ng ko rin po ng salita ng Diyos. To God be the glory po. Tinanong ko siya isang beses kasi nagpe-pray po ako eh. Sabi ko sa Panginoon, Lord, sa dami po ng mga kaluluwa na bahagi na ng salita mo sa lugar na ito, kailangan po may matanong ako kung anong ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay mula nang siya'y tumanggap sa Panginoon. Di ba po? Dapat po yung mga kaluluwang ating pinatatanggap, dinadalangin natin sa Panginoon, yung binhi ng salita ng Diyos upang tumubo po. At nandun po, tinanong ko yung isang gwardiya, sabi ko, Mark, kamusta ka na? Sabi niya, okay naman po ako, Ma'am Enchi. Sabi ko, mula nang tinanggap mo ang Panginoon, meron ka bang patotoo? Meron ka bang karanasan sa Panginoon? Patuloy ka ba nagbabasa ng Biblia? Yung Biblia ang binigay ng church namin sa'yo, binabasa mo ba? Ay, opo, ma'am, lalo pagka ako'y panggabi, sabi niya gano'n. Nagbabasa po ako ng Bible, sabi niya gano'n. Eh, anong ginawa sa'yo ng Panginoon? Ito po ang patotoo niya. Mula daw po nang tinanggap niya ang Panginoon at sinampalatayanan niya ang Panginoon at nagbasa siya ng Biblia, nagtaka daw po siya kasi every time na, dahil gwardiya po, iba-iba yung oras nila, pag umuwi po siya sa bahay, nandun po yung lagi siyang umiinom ng alak at naninigarilyo. Pero mula po nung tumanggap siya sa Panginoon, nagulat siya
Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, pinatotohanan niya na hindi na siya umiinom ng alak. Hindi na rin siya naninigarilyo. At tuwan-tuwa nga daw po yung misis niya. Sabi daw ng misis niya, oh, hindi ka yata umiinom ngayon. Dati pag uwi mo, bit-bit mo, alak. Ngayon wala. Pati sigarilyo, wala. Sabi daw niya sa misis, binago na ako ni Jesus. May nagbahagi kasi sa akin ng Word of God. Ito nga yung Bible na binigay niya. Sabi niya ganun. Kaya po, mga kapatid, ang masasabi ko lang po ay, kahit saan tayo, pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Wala pong ano sa Panginoon yung sabihin mo na, hindi ka pastor, hindi ka kung ano man. Kundi ikaw ang tinawag ng Diyos. Kahit saan po tayo, pwede po natin siyang paglingkuran para mapahayag po yung kabutihan ng Diyos at maraming tao ang maabot po sa pamamagitan ng ating pagsunod. Ito lang po. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory po. Isa na lang po. Kaya po hindi ako makatalikod sa Panginoon. Naalala ko nung buhay si Brother Boy. Sabi ni Brother Boy, sinong nakakita sa Panginoon? Taas ang kamay. Taas po ako. Ganyan. Bata pa ako noon. High school. Tapos sabi ni Brother Boy, kung talagang nakita mo ang Panginoon, hindi ka makakatalikod. Mahulog ka man sa kasalanan, babalik at babalik ka sa presensya ng Diyos. At tunay po, mahal tayo ng Panginoon. Kaya mahalin din natin ang ating mga spiritual leader. Di ba po? There is power in unity. Mahalin natin ang ating mga pastor. Submit to God. Submit to our spiritual leader. Yun lang po. Salamat po. Mahal kong asawa, magpatotoo ka sa pangalan ni Jesus. Tinatawag ka ng Panginoon. June. God be the glory po, nakasama ko uli ang aking asawa. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli po na ako'y nakarating sa sambahan. Aking pong munang sasabihin ay nang ako'y na-born again, 1989. Mula nung ma-born again po ako po ay dating nagtatrabaho dyan sa may iglesia, yung repair shop. Born again po yung may-ari. Siya po ay nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos. Tinanggap ko po ang Panginoon. Nang tanggapin ko po ang Panginoon, doon po nagkaroon ng pagnanais yung puso ko magbasa ng banal na kasulatan. Binasa po ko ang Bible, 3 days, 3 nights, walang kain. Ang una ko pong naranasan sa Panginoon, pag wala na yung mga kasamahan ko sa trabaho, ako na lang po ang mag-isa doon sa shop. Ako po ay nagbabasa. Nung ako po ay sumasamba, ang kauna-unahang encounter ko po sa banal na Espiritu, hindi ko po makakalimutan sa aking buhay na ako'y nakapikit, nakataas yung dalawang kamay ko. Mula po sa malayo, may narinig po akong napakalakas na ugong na parang buhawi. Narinig ko papalapit po doon sa lugar na aking kinalalagyan. Halos hindi na po ako makagalaw. Hindi na po ako makakilos. Sapagkat yung buhawi na yun, pinaikutan na ako.
Napakalakas. Kaya doon sa isipan ko, natakot ako baka magliparan yung mga nasa paligid ko. Napakalakas po na hangin na umiikot po sa paligid ko. Kaya sabi ko na, ano ba itong nangyayari sa akin? Na first time ko, hindi ko naman po alam po ang banal na kasulatan, pero naranasan ko po yung ganong sitwasyon. Nakadama ako ng napakalakas. Ang aking pangangatawan, aking kalusugan. Yun po ang kauna-unang encounter ko sa banal na Espiritu. Salamat po sa Panginoon sa karanasang yun. At ako po ay nagpatuloy. Umabot po ng 6 na buwan po yata yun. Nagkaroon po dito sa church ng malaking pagsubok. Na, siyempre, bago ka pa lang sa Panginoon, hindi mo alam yung nangyayari. Nung umatin po ako ng Bible study, walang tao, kunti lang kami. Sabi ko, ano ba nangyari dito sa church? Sapagkat halos wala pong tao. Nagtatanong po ako sa Panginoon. Nasa jeep po ako, papauwi na po ako. Bigla pong nagsalita ang Panginoon sa akin sa puso ko. Sa Isaiah chapter 41, verse 9, ang sabi niyo po, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tinawag kita mula sa mga sulok ni Yaon. Pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang maglupaypay sapagkat ako'y yung Diyos, aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Yun po ang aking narinig nung panahon na nagkaroon ng malaking pagsubok sa church. Kaya po sa biyaya ng Diyos, nakakapagpatuloy ako na ang panahon po na yun na talagang wala po akong hanap buhay. Binata pa po ako noon. Minsan po pag umalis ako sa bahay namin, linggo, sa church na po ako, uuwi na po ako noon, Biyernes. Dahil nga po wala naman pong budget, pabalik-balik doon. Kung kani-kanino lang po ako sa mga kapatid nakikitulog, para lang po yung pagsunod sa Panginoon ay makapagpatuloy. Salamat po sa Panginoon sapagkat naranasan ko yung mga bagay na yun. Bagamat ako ay bumabagsak, hindi ko pong magawang tumalikod dahil sa aking karanasan sa Panginoon. Ang kauna-unahan pong crusade na aking atinan ay sa Zambales po, na maliit lang po yung lugar, maliit na stage. Habang pong nagsasalito po ang ating Pastor Boy tungkol sa salvation, nakataas po yung aming mga kamay, nagsasamba kami. Nung tumawag na ang Panginoon na para sa salvation, bigla po akong may narinig na nagpupulasan. Sabi ko, ano kaya yun? Nakapikit po kasi ako eh. Binuksan ko po yung aking mata. Nakita ko po yung mga demonyo, gano'n niya, mga kulot ang buhok, tapos mga namumula ang mata. Alam niyo po kung saan galing? Doon po sa mga taong tumatanggap sa Panginoon. Sabi ko, totoo pala to, na mga may demonyo. Biro niyo po ang isang tao na tumatanggap sa Panginoon, may lumalabas na 2, 3. Napakarami po. Yung isa pong demonyo, nabangga ako eh. Nasa siko. Nagkatinginan kami. Tumakbo po siya. Pagdating po sa dilim, nawala na po yun. Yung po yung pangalawang karanasan ko sa Panginoon, sa Zambales, yung unang crusade na naatinan ko. Kaya nga, salamat po sa Panginoon at tungkol naman po kung paano ko napangasawa yung asawa ko.
Ako po ay, hindi ko alam, kasi yan, nakasama ko yan doon sa yung sa dati niyang, yung ninong niyang namatay, dating mayor, diyan sa may tapat ng iglesia. Nagkasama kami. Pagkatapos nang wala na po, siguro mga 7 years pa bago na ako ay nandito sa church. Sinabi sa akin ng Panginoon, siya ang iyong mapangasawa. Kaya po napatingin ako, sabi ko, totoo kaya itong naririnig ko, siya ang mga pangasawa ko, hindi ko pa naman kami magkakilala masyado. Noong mga panahon po kasi na noon, ako talagang marubdob ang aking pagsunod sa Panginoon, kahit sa malalayo. Noong panahon noon, napunta kami ng Lopez, Quezon. Nung dumating po kami doon, pinaligiran kami ng mga armado, ang haba ng mga baril. Pero wala pong takot wala po kami naramdaman. Kasi nga, dinala kayo ng Panginoon na sinugo kayo, ang Diyos po ang bahala. Kontrolado niya ang lahat ng bagay kapag sinunod mo ang Panginoon. Nung nasa loob kami ng jeep, wala pang usap-usap kasi ang haba ng baril Baka ako magkamali ka ng salita, rat-rating kami. Alam niyo po nangyayari? Ang Diyos po ulit nagsalita sa akin sa Lopez, Quezon. Sabi sa akin, siya ang iyong mapangasawa. Sa ganung sistema, sa ganung sitwasyon, ang Diyos magsasalita pa sa iyo ng siya mapangasawa mo. Hindi mo na nga maintindihan yung nararamdaman mo Dahil nakapaligid na sa iyo yung mga armado, mga NPA, nakapaligid sa iyo. Pero dahil ang presensya ng Diyos kasama mo, wala kang nararamdaman takot, panatag ka, sapagat ang presensya ng Diyos ay kasama mo. Purihin ang Panginoon. Talagang tunay po na ang church na ito ay tinawag ng Diyos mula sa ating Pastor Boy, kay Sister Oaklet, at sa panahon ngayon. Kaya nga, purihin po ang Panginoon sapagkat napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo po ay magpatuloy na magpuri, magpasalamat, at patuloy na idalangin ang ating mga pastor, ang ating mga elder, sapagkat sila po ang mga tagapangasiwa ng ministeryong ito ng PTL Club of the Philippines, Maranatha. Salamat po, purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Paki-flash nga po uli yung picture. Yan pong picture na yan, si Mami ang nakaputi dito sa, ayan, left side. Daily vacation, nakasulat daily vacation. Naibigay po yan sa aking picture na i-forward ni Ate Loie, pinsan ni Mami, nung nakaburol si Mami, kaya hindi na po niya nakita yan. Yan pong dalawang nakadilaw, si Ate Loie, si Ate Lydia, yung katabi ni Sister Becky at Sister Beth, si Ate Au. Ayan po. Ngayon kung yung mga naturuan ni Mami, baka makita niyo po, nandiyan kayo. Siguro si Mami po ay dalaga pa dyan. Wala pa siyang asawa. Tunay, napakabuti po na ating Panginoon. Nasa ang Diyos ng plano, disenyo, banal na layunin. Nagpapaganda ng ating buhay sa patuloy nating pagsunod, pagtatapat sa ating Panginoon. Maraming salamat sa kanyang mga pangako at sa
presensya na patuloy nating naranasan sa ministeryong to, na narinig natin yung patotoo nilang dalawa na hindi lamang naranasan nila ang presensya, kundi nakita rin nila ang Panginoong Hesus. Kaya nga po, sa mga karanasang yan, kung tayo ay lubog sa salita ng Diyos, sa mga karanasang ating naranasan, ano pa ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon? Kaya nga lahat ng papuri, kadakilaan, kaluwalhatian na uukol lamang sa ating Panginoong Hesus. Purihin po ang Panginoon.